and vigilance, unity, and the continuing willpower to act in the present. Today's challenges may not mirror those of yesterday, but they test us in much the same way. Among these is the enduring geopolitical tension that we are observing in the Middle East. While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, those who already have the least having been subjected the most to this scourge. In moments like these, the government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. And yet, governance is only a part of the equation. Nation building has always been a shared responsibility. But for this collective responsibility to succeed, it must be grounded in integrity, in courage, and in love for our country. Kaisa ko ang buong bansa sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Ngayong araw, binibigyang pugay natin ang mga magigiting na kawal na nanindigan sa Bataan. Ang kanilang sakripisyo ay hindi lamang pagpapakita ng lakas militar. Ito ay isang dakilang pagpapatunay ng pagmamahal sa sariling bayan. The Day of Valor reminds us that our freedom was bought at a high price. It is a reminder that the defense of our republic is a continuous duty that falls upon every generation. Today, valor is found in our courage to protect our sovereignty and our discipline to uphold the rule of law. Ang tunay na kagitingan ay matatagpuan sa ating matibay na paninindigan na protektahan ang ating soberanya. Ang anumang pagtatangka ng mga banyagang institusyon na manghimasok sa ating hustisya ay isang tuwirang hamon sa kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani sa Bataan. May kakayahan tayong pamunuan ang ating sarili at pairalin ang ating sariling mga batas sa ilalim ng ating sariling mga hukuman. Kagaya ng ating mga bayani sa Bataan, huwag tayong sumuko. Harapin natin ang mga hamon ng ating panahon, taglay ang parehong diwa ng katatagan. Paninindigan ang isang matatag, ligtas at tunay na malayang Pilipinas. Isang makabuluhang pagunita ng Araw ng Kagitingan sa inyong lahat. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Sisimulan muna natin ito sa NCR sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Ginagawa natin ito lahat para manatiling maayos ang takbo ng inyong araw-araw na buhay. Sa krisis ng langis, ma'am, ano pa ba dapat ang gawin ng ating pamahalaan upang maibsan yung nararamdamang kahirapan ng ating mga kababayan? Paniwala ko kung ang tanong is ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Thank you. Last question. Sa latest WR numero survey, you are leading for the Presidential Baltis 2028. Any comment? Alam niyo, sa totoo lang, sinabi ko na dati, no, ako mismo hindi ako nagpapasurvey. Dahil unang-una mahal yung pagpapasurvey. At pangalawa, itong mga survey na ito, hindi natin alam kung totoo ba talaga yung kanyang data, kung ano yung nakikita dyan sa iba't ibang komunidad natin sa buong bansa. Pero sabi ko nga, lagi, nagpapasalamat ako at kami
sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa patuloy na suporta at pagtitiwala ng ating mga kababayan sa aming kakayahan para magbigay ng makatotohanan na serbisyo. Alright, thank you. Thank you. Yun lang. Ito lang. Opo, uy. Ay, ma'am, Bilisan libreng yung dagdagan sakay. ninyo. Oo, libreng sakay daw po, ma'am, magpapatuloy pa po ba daw amidst the oil crisis? VP update na lang dun sa 2028 elections. May ano ka na ba, initialist sa 12 senators slate mo or possible mas marami pa sa 12? Wala. Wala pa akong senators. Merong mga nagpahayag na interesado sila na magsama kami kung sakaling ako ay tumakbo at sila din ay tatakbo. Pero kung sasabihin mo na meron na talagang listahan at meron na talagang usapan, walang ganoon para sa senators list sa elections sa 2028. VP, can you name them po? Yung nag-present na. Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. No? Lahat ng lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, tinatreten, pinafile ng kaso, inaatake. So hindi ko sila papangalanan. Unang-una dahil dyan. Pangalawa, dahil kaming lahat ay presumptive candidates pa lang. Dahil wala pa namang filing ng candidacy. So hindi natin alam kung matutuloy ba talaga yung pagtakbo nila or hindi. Yes, ma'am. Antayin natin sa darating na, at malapit na yon, darating ng period of filing ng candidacy sa susunod na. Yan, hanggang doon lang. Sa susunod na taon. Last na lang, VP, kailan ang right time na i-declare mo yung Crudo. VP, may kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM na medyo, ano na daw, malubha. Malo. Ano yung comments mo dito, VP? Good luck sa kanya. Thank you. Thank you. Siyempre, pag SOCMED, alam naman natin kung sa mga nanggagaling ito. Ito yung mga tipong obstructionist, destabilizers. Alam mo naman na parang ayaw na gumaganda ang gobyerno. Ayaw nilang nakikita nilang nagtatrabaho ang Pangulo. Kahit anong gawin ng Pangulo, kahit anong gawin ng administrasyon ngayon, sa mata nila dapat masira. So kahit na yung kalusugan ng Pangulo, gagawa sila ng chismis. Kaya nga sabi ko, 'di ba? Buti na lang meron tayong mga katulad nyo sa mainstream media na talagang binabatikos itong mga klase ng mga fake news na ito. Hayaan na lang po kasi natin, 'di ba? Magtrabaho ang Pangulo. Yung mga naninira sa Pangulo, hangga't hindi po yan nanggagaling mismo sa Pangulo o sa doktor, 'di ba? Huwag po kayo maniwala. Yan po ay tahi-tahing mga kwento para masira lamang po ang Pangulo. At para madiskaril din po yung mga kaisipan po natin, naisipin natin ba't ganyan ang Pangulo hindi na healthy. Huwag po kayo mag-isip ng ganyan dahil patuloy po ang Pangulo sa pagtatrabaho. Partial victory on the part of the House Justice Panel because hindi po nakuha ni Vice President Duterte yung hinihingi niyang suspension or at least yung TRO para ipatigil yung ginagawang pagdinig ng House? Well, I wouldn't call it a partial victory. I would call it an actual distraction from the constitutional mandate of the House to undertake impeachment proceedings. Kasi sa totoo lang, wala naman ho talagang batayan eh. Sabi ko nga ho, panlilin lang at pawang imbento. Yung po nga mga bagong mga batayan para sa pagpigil po ng impeachment proceedings. Kasi una, ang sabi ho nila, wala daw pong valid referral kasi daw po yung House Speaker at saka yung House Committee on Rules lang daw po yung po nga nag-refer to the House Committee on Justice nito po nga mga impeachment complaints. Pero hindi po yung totoo. Kitang-kita naman ho doon sa Feb 26 plenary session po ng Kongreso, ang nag-refer po mismo yung plenaryo mismo. From the plenary to the House Committee on Justice, Deputy Speaker po mismo, yung po mismo nagbasa ng po order of referral. So, on that point pa lang ho, dapat nga ibasura na ho sa pinakamaagang panahon para sa panlilinlang, para sa fraud
ito pong petisyon ng atin pong pangalawang Pangulo. Matapos pong magpasaklolo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, kaugnay nga dito sa kini-question niyang impeachment, kaliwat kanan po yung mga pagtuligsa na inihayag, lalo na yung mga nasa Kamara. Mali po ba na dumulog sa Korte Suprema? Parang ganun yung sinasabi pa nila na tumatakas ang Vice Presidente. Pero para sa pangkalahatan, hindi lang kay Vice President Sara Duterte, mali po ba ang pagdulog kung kini-question mo yung isang procedure na pananiniwala ka na may mali doon? Siyempre hindi. Karapatan niya ng bawat Pilipino, karapatan niya ng bawat tao, kahit hindi Pilipino, na dumulog sa korte. Dumulog sa Korte Suprema pag may pang-aabuso na nangyayari. In fact, yung mga tumutulog sa kanya, madalas nga tumakbo yan sa Supreme Court. 'Di ba? Na mag-file ng kung ano-anong petisyon. So, ayun, tingin ko hypocritical, number one. Tapos number two, sabi ko nga, kasalanan nila yan eh. Kasi pwede namang naiwasan yan kung lumalaban sila ng patas. Hindi naman tinatakbuhan ni VP Sara itong laban na ito. Kundi, ginagamit niya lang yung binibigay sa kanya ng kalaban. So, bakit ko, kung ako si VP Sara, ang iniisip ko, bakit ko kailangan pagdaanan itong isang proseso na aapihin ako kung pwede ko namang ipakita sa Korte Suprema na labag ito sa batas. So kumbaga, I'm just using what you're giving me. You're supplying me with ammunition to defeat you. Wala pa akong ginagawa, talo ka na kasi inaabuso mo yung proseso. Ibig sabihin, para sa akin, diba, sila yung takot kasi hindi sila, takot sila na lumaban ng patas. Takot sila lumaban ng patas sa impeachment, takot sila lumaban ng patas sa eleksyon. Kaya nila ginagawa ito.